para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang. Subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Welcome to Sitio Bangungot. Ang channel na maghahatid sa inyo ng mga kwentong tiyak naming magpapatayo sa inyong mga balahibo. Mga kwentong hatid sa atin ng mga tunay na taong nagpapadala ng kani-kanilang karanasan. Tulad na lang ng ating mga letter sender para sa araw na ito, na pawang mga empleyado. Tara na't tunghayan ang kanilang mga istorya. Huwag na natin itong patagalin pa. Simulan na natin ang kanilang kwento. Magandang araw po, Sir Jupiter, at ganoon din po sa lahat ng nakikinig ngayon sa inyong channel. Bago ko po simulan ang kwento kong ito na magkahalong katatawanan at katatakutan, ay gusto ko lang po sanang sabihin sa inyo na pinalitan ko ang mga pangalan ng tao at kumpanyang involved dito para na rin po sa sarili naming privacy. Anyway po, although sinabi ko nga po kanina na medyo nakakatawa ang kwentong ito, sa ngayon po ay mas nakakaramdam pa rin ako ng takot sa tuwing maaalala ko ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Riet, 29 years old. Empleyado po ako sa isang private company. Dito lang din po sa city kung saan ako nagsistay. 14 kaming lahat na nagtatrabaho dito. Madalas po akong makinig ng podcast niyo habang nasa trabaho, kaya siguro pati ang mga kasamahan ko ay naengganyo na ring subaybayan kayo. Pasintabi po sa mga sensitibo at kumakain ngayon kasi medyo maselan po ang umpisa ng kwento. Nang araw na yun po kasi ay naparami ang inom ko ng kape. Araw po kasi yun ng sweldo at tuwing sasapit ang araw na yun ay may pa-free coffee allowance kaming mga empleyado. Nag-iba ang pakiramdam ng tiyan ko noon. Na-feel ko talagang majejebs ako. Kaya dali-dali akong tumakbo sa CR. Medyo natagalan ako sa banyo noon. Nag-LBM na kasi ako. Tahimik lang akong nag-iisip-isip kung ano-ano habang nakaupo sa inodoro noon. Bawal kasi ang phone sa amin during duty hours. Wala tuloy akong magawa nun kundi ang tumitig sa bawat pagpatak ng tubig sa gripo ng CR. Pero maya-maya sa kalagitnaan po ng pagmumuni-muni ko ay may narinig akong kalabog galing sa itaas. Medyo kinabahan pa ako nung una. Pero bigla kong naalala na ang nasa itaas pala ng office namin ay isang ladies' dorm at ang alam ko ay puro mga estudyante ang nag-o-occupy doon. Sa totoo lang po ay ilang beses nang pinagsasabihan ng landlady nila ang mga tenants doon na bawal ang maraming bisita at bawal din ang masyadong maingay dahil hindi nga lang sila ang nag-o-occupy ng building na yon. May laundry shop, coffee shop, food stores, convenience store at kami na private business company na direktang nasa ilalim ng dormitory.
That time po ay hindi lang iisang beses akong nakarinig ng mga kalabog. Naulit pa yun maya-maya lang. Mas malakas pa ang kalabog kaysa sa una, kaya mas nakakainis din. May mga naririnig din akong malalakas na tawanan at hagikikan. Nakakarinig din ako ng mga boses na nag-uusap bukod pa sa mga kalabog. Naisip ko noon masyado na silang nakakasagabal, lalo't working hours nga namin yun. Kaya naman po tinapos ko na ang pag-jebs noon para sana puntahan yung maingay sa itaas. Paglabas ko ng CR, nakita ko yung isang katrabaho ko, si Luis, na naghihintay at mukhang gagamit din ng CR. Tamang-tama lang dahil sinabihan ko siyang samahan akong i-remind yung mga tenants sa itaas na huwag silang maingay. Para kasing nagpa-party sila eh. Pero bigla naman akong sinagot ni Luis. Ang sabi niya, wala raw ang mga estudyante ngayon dahil bakasyon ng mga ito at nagsiuwian sila sa kanya-kanya nilang mga bahay. Siyempre nagtaka ako. Paano po kako mangyayari yun? Nakakarinig nga ako kanina ng mga kalabugan, tawanan at pag-uusap sa itaas habang nasa CR ako. Medyo natakot tuloy ako noon, kaya hindi ako tumuloy sa pag-akyat ko sa itaas. Inisip ko na lang, dahil yun sa kakanood ko ng horror movies, pati na rin po sa pakikinig ko sa mga horror podcast na ganito habang nagtatrabaho. Kaya lang po, nasa bandang hapon na ay inatake na naman ako ng sakit ng tiyan. Nag-LBM na talaga ako, kaya nagmadali akong pumasok sa CR para magbawas. Nang bigla ko na namang marinig ang mga kalabog na yun sa itaas. Hindi pa ako tapos jumebs noon, pero nagmadali akong maghugas para lang makaalis na agad ako sa CR. Lumabas akong malakas ang kalabog ng dibdib ko dahil sa kaba. Pinilit kong huwag na lang munang sabihin sa mga katrabaho ko ang mga weird na pangyayaring yun para hindi sila madistract at matakot. Ayaw ko rin kasing tuksohin nila ko kung sakaling hindi man sila maniwala sa akin. Pero hindi na ako makapag-focus sa work dahil doon. Kinabukasan ay araw ng Sabado. May pasok pa rin ako. Wala naman nang nangyaring kababalaghan sa studio, Sir Jupiter. Pero hindi ko pa rin maiwasang hindi makaramdam ng takot. Kaya pagsapit ng tanghalian, habang nagsasabay kami sa pagkain ng isa pang workmate kong itango na lang natin sa pangalang Portia, ay hindi ko napigilan ang sarili ko na ikwento sa kanya ang tungkol dun sa nangyari sa akin nung nagdaang araw. Nagtaka naman ako dahil wala siyang reaksyon pagkatapos. Parang hindi naman siya nagulat. Nagtataka ako kung bakit ganun. Speechless baka ako siya sa kwento ko kaya wala siyang masabi? Pero imbis ay nagkwento sa akin si Portia sa sarili niyang karanasan dito sa studio, Sir Jupiter. Normal na lang daw sa kanya ang mga kababalaghan dito, to the point na wala na daw siyang pakialam. Hindi niya na lang daw pinapansin ng mga ito. Ikinuwento pa sa akin ni Portia na isang beses daw noon habang naglalaro siya sa PC unit niya during our break. Nakita niya ang isang batang babae bigla na lang tumabi sa kanya. Nakakita pa nga raw siya ng lalaking mahaba ang buhok habang nagyuyosi sa labas
sa kalagitnaan ng hating gabi. Pero alam niya na ang mga ito ay hindi mga buhay na tao dahil kakaiba raw ang hitsura nila. Mapuputla raw kasi ang kulay ng mga balat nila, Sir Jupiter. Tapos para din silang may sariling mundo at hindi rin aware sa nangyayari sa paligid. Binigyan na nga raw ito ng pangalan ng mga katrabaho namin noon na ngayon ay napalipat na rin sa ibang branch. Sabi nila, si Emma at Joy daw ang mga batang nagpapagala-gala doon sa studio namin. Hindi naman daw sila nananakit. Most of the time, wala rin naman silang pakialam sa paligid. Although pinayuhan ako ni Portia na mag-ingat na lang daw po at wag na lang silang intindihin. Malapit na kaming mag-uwian noon, mga bandang 6:00 ng gabi. Nagplano kami ni Matthew at Chess na maglaro ng Dota at inabot kami ng madaling araw sa studio. Dahil doon, naisipan kong doon na lang magstay since pwede naman kaming matulog doon sa studio. Habang naglalaro kami ay nagpaalam si Nicole at Portia na uuwi na raw muna sila sa bahay nila, habang ang iba pa naming katrabaho ay nauna na kanina. Kami na lang ni Matthew at Chess ang naiwan sa studio noon. 2:00 na ng madaling araw nang biglang humina ang internet connection, kaya naisipan nilang mag-internet cafe na lang dahil nabitin daw sila sa laro. Kaso hindi na ako sumama sa kanila noon dahil inaantok na ako. Sa huli, ako na lang ang naiwan sa studio ng mag-isa. 3:00 ng madaling araw, nakaramdam na naman ako ng sakit sa tiyan, kaya nagmamadali na naman akong pumasok sa CR. Sana nga pala ay uminom na lang ako ng gamot para nawala na ang sakit na yun. Kinakabahan na naman kasi ako dahil baka maranasan ko na naman yung mga nararamdaman kong kababalaghan dun sa loob ng CR namin. Ilang minuto ang lumipas, napasarap ang tambay ko sa loob ng CR habang nagsiselfone nang bigla na namang may kumalabog galing sa itaas. Ayan na naman ang mga ingay, kaya tumingin ako sa itaas kung nasaan din yung sirang ventilation screen na dati ay may fan at konektado sa mga vents sa itaas. Pero bigla ko yung pinagsisihan, Sir Jupiter, dahil literal na nanlaki ang mga mata ko sa sobrang gulat nang makita kong may babaeng nakasilip doon. Nakatitig siya sa akin. Wala siyang bibig, Sir Jupiter. Malaki ang mga mata niya at talagang titig na titig siya sa akin. Nataranta ako at hindi na nakapaghugas pa sa sobrang takot. Nakakadiri mga minin pero tumakbo talaga ako agad noon papuntang exit. Pagdating ko sa hagdan ay sinubukan kong buksan ang steel rolling door. Pero parang may naipit yatang part doon kaya nahirapan talaga akong buksan yun. Hindi naman yun nakapadlock. Sobrang wrong timing ng pagkasira noon at eksaktong nagmamadali pa ako nang bigla yung ma-stuck. Habang pilit ko itong binubuksan, naririnig ko ang mga yapak na galing sa itaas, Sir Jupiter. Parang may bumababa sa hagdan. Hanggang sa maya-maya nakita ko na naman yung babae na huminto pa saglit sa pagbaba para lang tumingin sa akin. Ang nakakakilabot pa, bigla na lang itong dumapa
Tapos ay gumagapang ito nang hindi inaalis ang tingin sa mukha ko. Halos mabali-bali na ang mga buto niya pero parang hindi naman po niya yun alintana. Dahil nga po sa palagay ko ay talagang hindi naman siya normal na tao. Umuungol pa ito, Sir Jupiter. Nakakatakot ang ungol niya na sumasabay pa sa pagtunog ng mga nababali niyang buto. Hindi ko na talaga alam ano ang gagawin ko noon. Naiiyak na ako. Pilit ko pa rin pong binubuksan ang pinto kahit hirap na hirap ako. Nakikita ko nga po noon ang mga kamay ko na marami ng sugat. Namumula na yun at may mga gasgas. Saglit lang na baling doon ang paningin ko. Pero paglingon ko ulit sa likuran ko ay nagulat na lang ako dahil nasa harapan ko na yung babae. Ka-face to face ko na siya. Nanlilisik ang mga mata niya na nakatingin ng direkta sa akin. Hindi na ako makagalaw sa sobrang takot pero napasigaw na ako noon at biglang natumba nang bigla ring bumukas ang pintuan. Dumating na sa wakas sina Matthew at Chess at naabutan nila ako sa ganoong itsura. Tinatanong nila ako kung anong nangyari sa akin pero hindi pa ako makasagot ng mga sandaling yun. Wala akong imik at nangangatal lang ako sa takot. Yun ang naaalala ko, Sir Jupiter. Kinabukasan noon ay hindi muna ako pumasok at pinili ko na munang magpahinga sa bahay. Matapos ang ilang linggo, naisip kong baka totoo ngang merong Emma at Joy na gumagala-gala sa studio namin. Hindi ko nga lang po alam kung sino sa dalawa ang nagpakita sa akin o baka naman pareho sila. Pero sino man sila, sana hindi ko na maranasan pa ulit ang karanasang yun. Doon pa rin po kasi ako nagtatrabaho hanggang ngayon. Ayoko namang mag-resign dahil mahirap pumanap ng trabaho ngayon. Until now, hindi pa rin tumitigil ang pagtayo ng balahibo ko sa tuwing papasok ako sa trabaho. Pero lagi akong nagdadasal na sana ay matahimik na sila. Para naman mawala na sa wakas ang mga nanggugulo sa amin dito sa studio. Inilibing ng buhay. Hi Sir Jupiter at hello din po sa lahat ng mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kung sakali man pong mapili ninyong basahin itong kwento ko, please call me Paula. Yan po kasi ang tawag sa akin ng friends and workmates ko na siyang pumilit sa akin na magpadala rin ako sa inyo ng sarili kong kwento. Nangyari po sa akin to this year lang. Kapapasok ko pa lang nun sa work bilang isang office clerk sa isang hindi naman kalakihang kumpanya dito sa Laguna. First work ko po kasi ito since kagagraduate ko lang ng college last year. I'm an empath po, Sir Jupiter. Kung hindi po kayo familiar sa term, ang mga empath po ay yung mga taong may mas malakas at mas sensitive na pakiramdam kaysa sa ibang normal na tao. But don't get me wrong po ha, hindi po ako nakakakita ng mga multo o kung ano-ano pang nilalang. Malakas lang po ang pakiramdam ko at sensitive ako sa maraming bagay. Bata pa lang po ako, ganun na ako.
Kaya kahit papaano po, sanay naman na ako sa mga weird at hindi ko maipaliwanag na experiences habang lumalaki ako. Pero nung pumasok po ako dito sa kumpanyang to, Sir Jupiter, doon ko na-realize na mahirap pala talagang maging katulad ko. Unang araw pa lang po kasi ng training ko, Sir Jupiter, sobrang nagulantang agad ng sistema ko. Pagtapak na pagtapak ko pa lang po kasi sa office namin ay hindi ko na agad maipaliwanag yung halo-halong pakiramdam na bigla na lang na-consume o na-absorb ng katawan ko na alam ko namang hindi galing sa akin. Sobrang daming malalakas na energies akong naramdaman na karamihan po ay alam kong negatibo. Alam niyo ba yung feeling na pagtapak mo pa lang sa isang lugar parang biglang may pumasan sa balikat mo? Yung ang bigat-bigat ng pakiramdam mo kahit nakauumpisa pa lang naman ng araw. Ganon-ganon po kasi ang naramdaman ko nung first day ko pa lang sa trabaho. I'm almost 23, Sir Jupiter. Kilala ako ng mga friends ko na sobrang energetic kahit pagod ako. Pero simula po talaga ng araw na yon, para na po akong nag-iba. Lagi na po akong pagod kahit kasi simula pa lang ng araw ko. Palagi rin pong masama ang pakiramdam ko at alam ko pong may kinalaman dito yung workplace ko. Kaya naman po pagkatapos ng training ko at officially ay nagwo-work na po ako dito sa company bilang regular employee, ay ginawa ko ang lahat para makipag-close agad sa workmates ko. At nang sa ganon, ay makapagtanong ako tungkol sa history nitong lugar na to. Pero wrong move po pala yun. Nalaman ko kasi, Sir Jupiter, na ang usap-usapan daw po, itong lupang kinatatayuan pala ng office namin ay meron po palang dark history. Dito raw po kasi sa mismong kinatatayuan ng building namin ay may isang lumang-luma ng ancestral house na itinayo pa simula nung panahon ng Kastila. Kaya lang po simula nang mag-migrate sa ibang bansa ang may-ari ng property, marami na ang nagka-interes na bilhin to. Dahil nga po, katabi po ito mismo ng highway at very accessible. Kaya naman hindi nang tagal, ay naipagbenta nga po ito sa mga boss namin na agad naman daw po itong pinatayuan ng building. Kaya lang during the construction ay sakalang daw po na-discover ng mga manggagawa na meron daw po palang nakalibing na mga bangkay sa mismong property na yon. Hindi ko po alam ang buong kwento, pero ang sabi, parang panahon pa nga raw po ng Kastila nakalibing ang mga bangkay na yon. At ang mga ito raw po ay namatay dahil inilibing sila ng buhay. Mga dati raw pong katiwala sa lumang bahay ang mga ito na ipinapatay mismo ng sarili nilang amo noong araw sa hindi malamang dahilan. I don't know if this story is true. Wala rin naman pong evidence na nagpapatunay dito at kakaunti lang daw po ang nakakaalam nito. Pero simula po nang malaman ko yun, Sir Jupiter, pakiramdam ko talaga ay lalo pa akong naging lapitin ng mga entity na naninirahan sa lugar na yon. Nabanggit ko po sa inyo na unang tapak ko pa lang sa building naming yon ay mabigat na agad ang pakiramdam ko, especially sa bandang balikat. Pakiramdam ko po palagi akong may karga-kargang mabigat. At eventually, ay nalaman ko po ang dahilan kung bakit. It was one creepy afternoon
eksaktong 4:00 ng hapon at katatapos lang noon ng shift ko sa trabaho. Uuwi na po sana ako, kaya lang ay naisipan ko munang mag-CR dahil kanina pa talaga ako naiihi. Ang sakit-sakit na talaga ng balikat ko noon, pati na rin po ang batok ko. Akala ko talaga nagbabadya lang akong atakihin ng migraine. Pero papasok na sana ako noon sa isa sa mga cubicle ng comfort room nang bigla na lang pong mahagip ng mata ko yung sarili kong reflection sa malaking salamin doon. Bigla talaga akong kinilabutan, Sir Jupiter, kasi nakita ko meron pong isang malaking mama na nakasampa sa balikat ko. Isang malaking lalaking balbas sarado na meron pong hawak-hawak na pugot na ulo. Sir Jupiter, hindi lang yun basta pugot na ulo kasi kitang-kita kong nakakagat din ang bibig nito sa leeg ko. Literal po talagang nawalan ng kulay ang mukha ko noon, Sir Jupiter. Sa isang iglap po, bigla talagang nandilim ang paningin ko, tapos nablangko na ako sa mga sumunod na nangyari. Nagising na nga lang po ako noon na nasa klinik na ako. Sinalubong ako ng alalang-alalang mukha ng mga katrabaho ko. Ang sabi nila sa akin, bigla daw po akong nagkikisay kanina sa loob ng CR. Buti na lang daw po nakita ko ng janitress namin kaya nakatawag agad siya ng tulong. Sabi nila, Sir Jupiter, nawala raw ako sa sarili ko at may binabanggit daw akong mga salita na hindi nila maintindihan. Nagsasalita raw po ako in Spanish. Hindi naman ako marunong mag-Espanyol, Sir Jupiter, kaya paano kong magagawa yun? Na-videohan pa nga po yun ng isa sa mga ka-close kong workmate. Pero pinadelete ko sa kanya yun dahil sa sobrang takot ko. Although nag-attach po ako ng ilan sa mga natitirang pictures ko during that time, kasama nitong email ko sa inyo. But it's for your eyes only po at sana wag nyo nang ipakita pa sa iba. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Paano mo masasabing namamalikmata ka lang o totoo na ang iyong nakikita? Kapag naisip mo ang ibang mundo kagaya ng sa mga engkanto, sumasagi rin ba sa iyong imahinasyon na kagaya rin ang mundo natin sa mundo nila? O baka mas high-tech pa nga sila, hindi kaya? Kagaya ng kwentong ipinadala sa atin ngayon nila Kambini Baltimora. Namalikmata si Ces nang makita niya ang sasakyan na kahawig ng kanilang service. Malikmata nga ba ito o mga engkantong gumagala sa mundo ng mga tao? Malikmata. May 2013, National Historical Commission of the Philippines, NHCP, Manila. Bilang event coordinator ng SSS sa taunang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas,
ay ako ang itinalagang representante ng ahensya sa pagdalo sa lingguhang pulong na ipinapatawag ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Gaya ng mga nakaraang taon, ay ako pa rin ang dumadalo rito kasama ang iba pang representante sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Huwebes noon, taong 2013, simula pa noong Marso, ay parati akong dumadalo sa pagpupulong na kanilang ipinatatawag. Dahil enggrande ang magiging selebrasyon, may ipinadagdag na mga serbisyo ang NHCP sa SSS, kaya naman nangangailangan din ng presensya ng aking supervisor sa Special Events and Promotions Team sa mga kakailanganing koordinasyon at kumpirmasyon ng aming involvement dito. Ses, sasama ako sa meeting. Anong oras ba yun? Tanong sa akin ng aking immediate supervisor na si Ate Evelyn. Okay po, mga 2:00 ng hapon pero kailangan na nating umalis ng mga 1:00 para abot tayo sa meeting at hindi matraffic. Si Abby nga pala ang driver natin. Sagot ko naman. Nasa main door na siya at naghihintay sa atin. Dagdag ko pa. Ang NHCP ay isang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa promosyon ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng research, conservation, dissemination, at pagprotekta sa mga mahalagang simbolo ng ating kasaysayan. Ang opisinang ito ay matatagpuan sa Calao Avenue, Ermita, Manila, na nasa compound ng Rizal Park. At siya rin ang nangangasiwa ng National Parks and Wildlife na may direktang kaalaman sa pagpapalakad at pagsasaayos ng kabuuan ng Luneta. Habang nasa biyahe ay napag-usapan namin ni Ate Evelyn ang kasalukuyang programa ng SSS na condonation, kung saan isa sa bahagi ng promotion namin ay ang paglalagay ng decal sticker sa lahat ng mga SSS vehicle dito sa National Capital Region o NCR. Ang puna ni Abe na aming driver ay nagasgas ang ilang parte ng adventure sa pagkakabit ng sticker sa condonation program na 3 buwan din ang itatagal. Sabi niya, talagang identified na po tayo na SSS vehicle dahil sa sticker na yan. Huwag lang tayong babatuhin ng kamatis ng mga galit na members dahil mahirap maglinis ng sasakyan. At napatawa na lang kami ni Ate Evelyn sa kanyang komento. Makalipas ang 1 oras, dumating na kami sa NHCP. Last few remaining na meetings na kaya mas marami na ang dumalo sa pagpupulong. Binigyan ko ng instructions si Abe na iparada na lang ang sasakyan sa may harap ng NHCP o malapit na area para hindi kami maghintay ng matagal sa kanya sa uwian. At 15 minutes bago mag-adjourn ng meeting, ay i-text ko na lamang siya. Bandang 5:30 p.m., bumaba na kami ni Ate Evelyn sa may harap ng NHCP na nakaharap sa parking area. Natanaw ko na ang aming sasakyan na nasa kaliwang bahagi ng NHCP at nasa 5 pwesto sa hilera ng mga nakaparadang sasakyan. Sabi ko, "Uy, Ate Evelyn, andyan na si Abe. Ayun o, nasa dulo, halika na." "Teka sis, naiwan ko yata ang cellphone ko. I-check ko muna sa bag ko." Sabi ni Ate Evelyn sa akin. At pareho naming tiningnan ang kanyang bag para i-check ang kanyang cellphone. Andun naman ito sa bag niya.
Paglingon namin muli sa sasakyan sa kanyang orihinal na pwesto ay bigla kaming nagkatitigan. Wala na ang SSS service vehicle na nakaparada sa dulo. Sabi ko, hala, saan nagpunta si Abby? Wala naman akong narinig na umandar na sasakyan. Ilang segundo ay nakarinig kami ng busina. Pagtingin ko ay nakita ko si Abby na kumakaway sa loob ng sasakyan at nasa ikatlong pwesto siya sa hilera ng mga sasakyang nakaparada kung saan may nakapwesto sa unahan at katabi niya. Bigla akong nagtaka. Paano nangyari yun? Dalawa ang sasakyan ng SSS na nakaparada kanina? Nasaan yung una namin nakita sa dulo? Kabog na kabog ang dibdib ko. Pero dalawa kami ni Ate Evelyn na nakakita sa sasakyan ng SSS sa dulo. Hindi kaya sa mga taga-SSS Manila yon na sasakyan? Pero imposible. Bakit mabilis siyang nawala? Ito ang mga sunod-sunod na tanong na itinatanong ko sa aking isipan. At ganon din pala ang naiisip ni Ate Evelyn. Upang masagot ang mga katanungan sa aking isipan, niyaya ko na si Ate Evelyn na sumakay sa sasakyan ng SSS na napapagitnaan ng magkabilang sasakyan at pagkatapos ay tinanong ko si Abby. Napansin mo ba ang sasakyan ng SSS na nakaparada kanina pagbaba namin? May decal sticker din yung nakadikit sa body nito kaya hindi mapagkakaila na service vehicle din yun ng SSS. Sagot naman ni Abby. Ma'am sis, wala po. Ako lang ang SSS vehicle na nakaparada dito kanina pang 3 p.m. Sinagot ko naman siya na. Pero kaninong sasakyan yun? Nasaan na? Dalawa kaming nakakita ni Ate Evelyn. Oh my God! Malikmata, engkanto! Paano kung doon kami sumakay? Malamang hindi na kami makabalik sa QC dahil sa mundo na kami ng mga engkanto na dala. Abe, binibiro mo ba kami? Sabi naman ni Abe. Ma'am sis, Ma'am Eve, hindi po. Talagang kanina pa ako rito at yung sasakyan na sinundan ko sa una at sa likod, kanina pa rin. Walang pangalawang sasakyan ng SSS. Ako lamang po, cross my heart. Nagsasabi ako ng totoo. Pagdidiin niya. Por Diyos, por Santo. Ano yung nakita namin? Malikmata? Usal ko naman. Noon po bang nakita niyo yung sasakyan na yun? Nakabukas ba ang bintana? May napansin ba kayong tao sa loob? Bumusina po ba? Tanong muli ni Abe. Sagot ko naman, wala. Madilim sa loob at basta nakaparada lang at hindi man lang bumusina. Malamang na engkanto po kayong dalawa kaya ako bumusina. Napansin ko kasi na hindi niyo ako nakitang kumakaway at kanina pa bukas ang pinto ng sasakyan. Anas ni Abe. Habang nasa daan, paulit-ulit naming inaanalisa ni Ate Evelyn ang mga pangyayari. Kaya bago kami ibaba ni Abe sa SSS main office, binigyan ko siya ng instructions at sa mga driver na ma-assign pa sa akin sa mga susunod na linggo na bumusina muna at tawagin ako sa pangalan para malaman ko na tunay na tao siya at hindi doppelganger. Mahirap na. Nakakatakot matransport sa ibang mundo. Ang mundo ng mga engkanto o kababalaghan. Malikmata. Yan ang nangyari sa amin. Ayoko nang muling maranasan ito. Sa tuwing may namamatay na malapit sa ating buhay, malimit nating marinig ang kasabihang, dalawin natin sila bago pa sila ang dumalaw sa atin. Sa karanasan ni Sel,
dinalaw siya ng multo ng kanyang tiyuhin na kamamatay lang. Tunghayan natin ang kanyang nakakakilabot na kwento. Si Tito Akong ay ang nakakatandang kapatid ng nanay ko at napakapalabiro nito kahit naputulan na ng binti sanhi ng gangrene mula sa kanyang sakit na diabetes. Isa siya sa aking pinakapaboritong tiyuhin dahil palakwento rin siya. Ngunit isa sa pinakaayaw ko ay ang kanyang sobrang paninigarilyo. Kalimitan nga ay nauutusan niya rin ako na bumili ng stick ng sigarilyo sa tindahan at syempre pa, alam na alam ko ang brand niya. Marlboro Red na para sa aking occasional smoker ay lubhag na pakatapang. Minsan hindi ko napigilan ang sarili ko na sabihin sa kanya na, Tito itigil mo na yung paninigarilyo at masama sa kalusugan mo yan. Kung saan sinagot niya ako, Sel, ito na lang ang kaligayahan ko kaya hayaan mo na ako. Sabi ko naman, ay ganun po ba? Sige po, bahala na nga po kayo. At ngumiti siya sa akin. Bukod nga sa paninigarilyo ay mahilig din siyang uminom ng alak, lalong-lalo na ang beer. Katulad sa sigarilyo, minsan ay napapakisuyuan din ako na bumili sa tindahan ng 1 o 2 bote ng San Miguel Pale Pilsen na kanyang iniinom tuwing kakain ng tanghalian o hapunan. At dahil napagsabihan ko na sa minsan, hindi ko na inulit pa dahil baka magalit na siya sa akin. Lumipas na ang mga taon at humantong na ako sa last year ng aking pag-aaral sa kolehiyo sa UP Los Baños, Laguna. Marami na akong gawain sa university kaya hindi ko na nadadalaw si Tito A sa kanilang bahay. Pagka-graduate ko naman ng college ay nag-apply na ako para sa Civil Service Professional Exams at mabuti naman, na-schedule na ang aking exam. October 17, 1993 yun. Bilang paghahanda ay ibinili ako ng nanay ko ng mga reviewer dahil gusto niya akong makapasa at pumasok ng trabaho sa gobyerno. Samantala wala akong kaalam-alam. Nalabas-masok na rin pala noon si Tito A sa ospital dahil sa komplikasyon sa kanyang diabetes. Isang araw, bago ang aking eksaminasyon sa Santa Cruz, Laguna, ibinalita sa akin ni Inay na namatay na si Tito A sa atake sa puso at ibuburol na sa chapel sa may simbahan namin sa Del Remedyo, San Pablo City. Anak, halika, punta tayo sa burol ng tito. Maglalamay kami mamayang gabi ng tatay mo. Sasama ka ba? Mag-isa ka lang dito sa bahay. Kaya mo ba? Sabi ng nanay ko. Sagot ko naman, Inay, may exam ako bukas. Kayo na lang po. Bukas na lang ako ng gabi maglalamay. Dito muna ako sa bahay. Kaya ko na mag-isa. Oh, sige. Bago kami umalis ay ipagluluto na lang kita ng hapunan. Banggit ng nanay ko. 8:00 na ng gabi at nasa kwarto ako at nagbabasa. Hindi ko binuksan ang TV o radyo dahil gusto kong mag-concentrate sa pag-review, lalo na sa math. Makalipas ang 1 oras, may narinig akong mga kalabog sa ibaba dahil nasa taas ako ng bahay. Nagtataka ako dahil wala naman akong kasama, kahit aso o pusa ay wala din kaming mga alaga. Kaya tinanong ko sa sarili ko, ano yung mga kalabog
Noong bumaba naman ako para i-check kung saan nanggaling ang ingay, walang gamit na anumang nalaglag o nagalaw. At dahil mag-isa ako ay binaliwala ko na yun dahil marami pa akong tatapusin na babasahin. Makalipas ang 30 minuto, mga 9:00 ng gabi, bigla akong nakaamoy ng sigarilyo. Kilalang kilala ko ang amoy na yun. Marlboro. Lumakas ang pintig ng puso ko at biglang inatake ng kaba. Sandali naman ay kandilang pinatay ang sindi ang bumalot na apoy sa aking maliit na kwarto. Patay? Biglang lumaki ang ulo ko at kinilabutan hanggang sa nilamig na parang may kasama ako sa aking kwarto at biglang nausal ng malakas. Tito A, pasensya na po. Bukas na lang ako dadalaw sa inyo. Promise po. Huwag na kayo magtampo at magparamdam dahil natatakot na ako. Pagkasabi ko noon, wala na akong naamoy. Ngunit hindi agad ako nakatulog. Binuksan ko ang lahat ng ilaw sa bahay at halos 3:00 na rin ako ng madaling araw nakatulog. 6:00 ng umaga. Nagising na lamang ako kinabukasan na niyugyug ng aking ina sa higaan dahil dumating na sila ni tatay galing sa burol ni Tito A. Isa pa, kailangan ko na rin bumiyahe sa Santa Cruz para sa aking civil service exam. Examinations na magsisimula ng 8:00 ng umaga. Dahil sa nagmamadali, hindi ko na rin agad na ikwento ito kay inay. Habang nasa jeep ako, napagtanto ko kagabi na ako na ang dinalaw ng kaluluwa ni Tito A bilang pagpapaalala at pamamaalam. Kaya naman nang kinagabihan na yun, pumunta ako sa burol at hinaplos ang ataol bilang pagbati ng, Tito A, andito na po ako. Rest in peace po, Tito. Ang susunod na kwento ay tungkol sa mga multo na ginawa ng tahanan ng isang pabrika ng Durabox. Mga multong may kanya-kanyang dahilan kung bakit pinili nilang manatili sa pabrika. Pagawaan ng Durabox. Tawagin niyo na lamang po akong Vanji. February 7, nang ako'y magsimulang magtrabaho sa isang factory ng Durabox. Isa akong machine operator doon at umabot ng 4 na buwan sa trabaho. Nagpapalit-palit kaming mga operators ng hawak na makina kada linggo. Kung saan-saang makina ako nalilipat at hindi naman ako nagrereklamo sapagkat trabaho yun. Ngunit mayroon talagang makina na ayaw kong hawakan. Yun ay ang mga Machine 29. Dito ginagawa ang top cover ng Durabox. Machine 30, dito ginagawa ang mga handle. At Machine 31, dito naman ginagawa ang bumper ng Durabox. Malalaki ang makina. Kasing laki ng tao ang taas nito. Hindi ako umaayaw dahil sa laki ng makina o hirap na gamitin ito, kundi dahil sa mga kwento-kwento ng mga katrabaho ko tungkol dito. Mayroon daw nagbabantay na mga hindi nakikita.
Sa Machine 29 daw, may batang-batang multo na bigla na lamang mangingialam kapag may nagtatrabaho sa makina. Sa Machine 30 naman daw, doon mismo nakatira ang babaeng multo at nagagalit daw ito kapag naiistorbo siya o nagagambala. Sa Machine 31 naman po, naroong may naglalakad ng paruot parito na multo ng isang lalaki. Kwento pa nung mga matatagal na sa pabrika. Ang nangyari daw sa lalaking multo sa Machine 31 ay naglilinis ito ng malaking bentilador at nakuryente. Malapit sa bintana ang malaking bentilador pero nakatapat ito sa makina. Nangisay-ngisay daw ito at pagkatapos ay nahulog sa bintana at bumagsak sa ground floor, kaya nabasag din ang bungo. Kumalat pa raw ang utak nito sa semento. Mula raw noon ay nagmumulto na ito sa loob ng factory sa tapat ng Machine 31. Nasa Machine 32 ako naka-assign ng araw na yon at ang kaibigan kong si Ate Cha ay nasa Machine 31 naman. Nagbibiruan kami na pabilisang magbukas ng makina. Kailangan kasing kunin ang mga naiwang tirang materyales sa loob bago ito panganahin. Kinakantsawan ko pa si Ate Cha na ang bagal niya dahil naunahan ko siyang magbukas ng makina. Tiningnan ko siya dahil nagtataka ako kung bakit ang tagal niyang magbukas samantalang palagi niya akong nauunahan. Bigla kong nakita na may katabi siyang lalaki. Nakatingin lang ito sa ginagawa ni Ate Cha. Maputla ang lalaki at masyadong seryoso sa panunood kay Ate Cha. Inisip ko kung sino siya pero hindi ko naman kilala, kaya inakala kong bago lang siya sa trabaho. Maya-maya ay naglakad na siyang paalis. Nang tumapat siya sa akin, bigla akong nakaramdam ng lamig na nanuot sa aking balat. Nagtayuan bigla ang mga balahibo ko. Nang lumagpas na siya sa akin, nagdadalawang isip pa ako kung lilingunin ko siya. Pero tiningnan ko na rin kasi nagtataka talaga ako kung bakit biglang lumamig noong dumaan siya. Ngunit nang lumagpas naman, naging normal na ulit ang temperatura. Laking gulat ko na wala na siya agad. Malawak naman ang lugar at walang mapagtataguan. Kaya nagtataka ako kung paanong bigla na lang siyang nawala. Nakahilera ang mga makina kaya makikita agad ang dumadaan na tao. Tiningnan ko pang isa-isa ang lahat ng katrabaho ko dahil baka nakikipag-usap sa kanila. Subalit, wala talaga siya. Malayo ang pintuan kung kaya't imposibleng makalabas siya kaagad. Nagulat ako nang biglang tanungin ni Ate Cha kung ano raw ang nililingon ko. Kaya sinabi ko, hinahanap ko ang lalaking nakita kong nagbabantay sa kanya kanina lang. Bigla siyang nagsalita ng, "Ikaw, Vanji, umayos ka. Walang lalaki sa tabi ko kanina." Doon ako lalong nagtaka, Sir Jupiter. Doon ko na naisip na baka hindi tao ang nakita ko. Bagamat natatakot ako ay pinagsawalang bahala ko na lang ito dahil ayaw kong maapektuhan ang aming trabaho. Nalipat ng ibang makina si Ate Cha dahil nagloko ang makina niya. Maya-maya, nagloko rin ang hawak kong makina kung kaya't pinalipat din ako. Ayaw ko sanang lumipat subalit wala akong magagawa. Nilagay ako
sa Machine 30. Halos gusto ko na lang mag-half day dahil ayaw ko sa makinang yun. Ang sabi kasi nila, laging nagpapakita at nagpaparamdam ang babaeng tila ginawa ng tira ng makina. Minsan daw, nakikipaglaro ito sa batang multo. Ginahasa raw ang babae at pinatay kahit buntis ito. Kaya usap-usapan na baka anak daw nito ang batang lalaki. Ginagawang pananakot ng iba kong mga katrabaho ang kwentong yun, lalo kapag ayaw nila ang bagong apply. Ginagawa nila ito para hindi magtagal ang mga bago, lalo kapag masama ang ugali. Mayroon po kasi talagang iba ang ugali na bagong pasok. Akala mo tagapagmana ng pabrika. Habang nagtatrabaho ako, isa-isang nasira ang mga makinang malapit sa akin. Kaya ang mga trabaho ko ay pinalipat sa ibang makina. Doon na ako kinabahan dahil mag-isa na lang ako sa isang hanay na yon. Hindi na ako makapag-concentrate sa trabaho. Pinapawisan ako kahit may nakatapat sa akin na bentilador. Bigla akong nagulat nang bumukas ang makina na hawak ko. Kinuha ko agad ang materyales at kinaya sa mga sobra sa gilid-gilid nito. Dahil sa kaba ko na sugatan ko ang aking daliri, matalim kasi ang ginagamit kong pangkayas. Kapag dumaplis sa balat, tiyak na mahihiwa. Binalot ko agad ang daliri ko sa panyo at piniga-piga hanggang sa wala nang lumabas na dugo. Pagkatapos, bumalik na uli ako sa pagtatrabaho. Bumukas uli ang makina at kinuha ko ang materyales sa kakinayas ito. Patingin-tingin ako sa makina dahil binabantayan ko ang pagbukas nito. Maya-maya ay nakakita ako ng refleksyon sa salamin ng makina. May dumaang bata sa likuran ko at huminto ito pagtapat sa akin. Kitang-kita kong nakatingin siya sa salamin ng makina at nagtapat ang aming paningin. Sa sobrang takot ko ay iniwanan ko ang aking ginagawa at patakbo kong pinuntahan ang mga kasamahan ko. Ikinwento ko ang nangyari sa kanila at sakto na dumating ang visor namin at sinabi kong magpapalipat ako ng ibang makina. Dahil alam din ng visor ang kwento sa mga makinang yun, hindi na siya nagtanong at inilipat na lang ako ng ibang makina. Pero dahil nakakakita talaga ako ng mga multo, palagi nila akong ginagambala. Kaya lagi kong nasisira ang trabaho ko at madalas akong nasusugatan dahil sa takot at pagkabigla. Hindi ko na tinapos ang kontrata na 5 buwan at nag-resign agad ako dahil baka ikamatay ko pa ang takot. Marami pong salamat sa inyong pakikinig.